Yan ang tanong ni Kuli Desma. Paano ba natin sila mapasasalamatan? Good morning po sa lahat ng ating pong kasama sa ating pong bahay-sambahan. At sa lahat po ng kasama po natin sa kanila pong mga tahanan through FB live streaming. How we treat the elderly is a reflection of what kind of person we are. And that's true. Kung papaano mo gustong makilala ang sarili mo, malaman kung anong klaseng tao ka o anong klaseng tao ang mga tao sa paligid natin, tignan natin kung papaano sila makitungo, makiharap sa mga matatanda o sa kardona, mga matatanra. So papaano ba tayo makitungo sa kanila? Today is Grandparents' Day, kaya po sa lahat ng proud lolos and lolas, sa mga hindi pa rin tanggap na sila'y lolo at lola na, at sa mga gusto nang maging lolo at lola pero hindi pa pwede, happy Grandparents' Day po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito, kinikilala namin ang inyo pong mga ambag, contribution ninyo para sa buhay namin, sa buhay ng aming mga anak, na inyo pong mga apo. Maraming salamat sa inyong mga pagbibigay, sa inyong mga pagpapagal, paglalaan ng oras, mga pagsasakripisyo na ipinadama ninyo sa amin at sa inyong mga apo. Mabuhay po kayo at pagpalain pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay upang sa gayon ay masuklian pa namang namin kayo ng mahaba-haba pa. Dahil yan yung nais namin na magawa para sa inyo. So kaya pwede po bang palakpakan natin lahat ng grandparents po natin na nasa kanilang mga tahanan na bawal lumabas. Yung mga lolo't lola na yan. Grandparents' Day is a national holiday. Ipinagdiriwang natin ito sa Pilipinas every second September. Second week ng September. Actually, tapos na ang message natin, yung buffet number 13. Nung malaman namin, may mga nakapost na sa nung Friday. Grandparents' Day pala. So, change agad hanggang Sabado at nangyari naman. So, yan ay pinagdiriwang natin every second week ng September. Hindi ito inimbento para kumita ang mga establishmento, ang mga paggawaan ng mga cake, mga cards, etc. It was initiated by Marian McQuaid and approved noong 1978 by US President Jimmy Carter. Ipinaglaban niya kung bakit kailangan ipagdiwang ang Grandparents' Day in 3 reasons. Sabi niya, number 1, to have a family reunion. Yang design pala ng Grandparents' Day, family reunion. Kasi ito yung time na yung mga malalayong mga anak, mga apo, nag-uuwian sa matandang bahay. Diba? Ganun yan Yan ang ginagawa. Nag-uuwian sa probinsya, nag-uuwian sa nanay, sa tatay, sa lolo't lola, para i-celebrate ito. Para samahan ng mga matatanra sa ganitong mga pagkakataon. It is a family reunion, a family gathering. Yan ang design kung bakit nagkaroon ng Grandparents' Day. Kasi nga, madalas, nale-left behind talaga ang mga matatanra. Kaya kailangan silang binabalikan, naglagay sila ng ganitong holiday para naman napapasyalan ng mga matatanda at nabibigyan sila ng parangal. Another is to give respect, honor yung mga grandparents. Binibigyan sila ng respeto at paggalang. Rights nila yan They deserve it to be respected and to receive honor. Dahil una, sa edad nila, syempre naman, alam nga ng mga tanda-tanda na nila, hindi mo ba i-honor? Diba? Kitang-kita mo na nga sa buhok, kitang-kita mo na sa itsura, sa balat. Diba? Kaya kailangan talaga, they deserve na makatanggap ng honor, ng respect from us. Lalo na kung mas
puti ang buhok niya. Ay, kaso nga lang ngayon mas maitim pa ang buhok ng mga matataraan. So, minsan di mo na malaman kung matanda ba ito o ano. Dahil sa kanilang mga tina sa buhok. Kaya sabi ng Leviticus chapter 19 verse 32, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Isa sa gesture nila, pag merong matanda, tumatayo sila bilang pagrespeto. May rarating na matanda, tatayo silang bigla. We don't know kung paano nila ginagawa yun. Pero yun ang gesture nila bilang paggalang at pagrespeto sa matatanda. Tayo kasi mga Filipino, ang pagrespeto natin sa matanda ay pagmamano. Diba? Nagbe-bless tayo sa kanila. Pag mayroon tayo nakitang matanda, bless agad. Kaso namamatay na yung character traits natin na ito ng mga Filipino. Kasi maraming mga bata ngayon, hindi na nagmamano, hindi na marunong mag-bless sa mga matatanda. So yan yung gesture na ginagawa nila. Sabi ng Panginoon, pag meron kayong kaharap na matanda, tatayo kayo bilang paggalang ninyo at pagrespeto sa Kanya. Sabi niya, matakot kayo sa Diyos. Biruin niyo yung babala, nasa dulo. In other words, parang sinasabi niya, subukan yung hindi gumalang sa matatanda. Lagot kayo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng verse. Diba? Pag nilinaw natin, mabuti. Dahil rights nila and deserve nila na igalang. Diba? Dahil napakalaki ng papel nila na ginagampanan sa buhay natin at sa buhay ng kanila pong mga apo. Sila yung nagpupuno ng pagkukulang ng mga magulang Napansin niyo yun? Ang mga lolo't lola, kaya nila deserve na i-honor and magbigay ng respect sa kanila. Kasi po, sila yung nagpupuno ng pagkukulang natin bilang mga magulang. Kulang tayo ng oras sa ating mga anak, punong-puno sila ng oras para sa kanilang mga apo. Diba? So ano man ang kulang natin, sila ang nagpupuno. Kaya kailangan ino-honor sila, deserve nila yan. Ako po ay nagsuri, nagsiyasat, nagtanong. Nakita ko ang mga sumusunod ay pangunahing ginagawa o ginagampanan ng lolo't lola. So titignan natin ngayon yung ilang mga karakteristik nila o ginagawa nila, ginagampanan bilang lolo't lola. So kung wala na ang lolo't lola mo, okay pa rin. Re-reminisce natin yung kanilang alaala sa buhay natin. Pag nakita ninyo ang isang karakter, sabihin nyo lang, lola ko yan. Lolo ko yan. Hindi yan ang lolo ko. Tignan ninyo kung sila yan. Una, ang ating pong mga grandparents, yan po yung mga historians natin. Yan yung unang-unang guru natin sa history. Yung mga matatara na yan. Yan yung mga guru natin sa history. Sila ang una nating naringgan ng history. Sa kanila natin nalaman ang tungkol sa buhay noon. Diba? Yan yung kwento lagi ng lolo't lola Yung buhay noon. Sila ang nagkukonekta ng buhay noon sa buhay ngayon. Kaya ang lagi nilang dialogue, ganito kami noon. Diba? Laging ganyan ang sinasabi ng matatanda. Nung panahon namin. Diba? Sila ang nagkukonekta ng buhay nila noon sa buhay natin ngayon. Kaya nalalaman natin kung anong klaseng buhay meron noon. Kung anong klaseng tatay meron tayo. Kung anong klaseng nanay ang nanay natin. Alam mo, apo, yung nanay mo, ganito yan nung maliit. Kapareho mo. Diba, nakikita natin, nalalaman natin yung ganung mga bagay. Dahil sa kanilang mga kwento. So, historian sila. Lolo nyo ba yan? Lola ba ninyo? Another, ang ating po mga lolo't lola, marami nito. Mga attorney. Yan yung mga lolo't lola Listen, pag nariyan ng lolo't lola, ang apo untouchable. Totoo ba? Maraming ganyang lolo't lola. Sister Sulan, natatawa kayo. Untouchable ba si Inam? Pag kasi pag merong lolo't lola, untouchable ang apo Diba? Hindi mo pwedeng saligyan yan dahil magagalit ang lolo at lola. Diba? Mga attorney yan
Yan yung kapag merong nagawang mali ang bata at magagalit yung nanay o yung tatay, ano sasabihin ng lolo't lola? Bayaan mo na, bata pa yan. Magagalit pa doon sa nanay, ano? Magagalit pa doon sa nanay. Maraming lolo't lola, mga attorney. Lolo ba niyo yan? O lola ba ninyo? Another, maraming mga lolo't lola, mga superheroes natin eh. Kinikilala natin bilang mga superheroes. Dahilan sa kanilang mga napagdaanan, sa kanilang mga buhay. Napakarami nilang mga pinagdaanan pero tignan nyo sila. Maraming mga lolo't lola tayo na buhay pa rin. Galing pa sa panahon ng mga gera, panahon pa ng mga kung ano-anong mga karanasan nila. Hanggang ngayon, pandemya, narito sila matatatag. Kaya talagang pinagkukuhanan natin sila ng mga lakas at inspirasyon. Di ba na maging matibay din tayo kahit anong hinaharap natin dahil sila nga, ang dami-dami na nilang pinagdaanan pero tingnan nyo sila. Very strong pa rin ang kanilang karakter. Yan pa nga ang matitigas ang bungo na gustong-gusto nang pumunta ng kapilya. Ano? Di ba? Kasi talagang very strong ang personality nila. Ang kanilang mga pananampalataya. Dahilan nga sa napagdaanan na nilang lahat. Di ba? Ang mga hirap sa buhay na wala na silang hindi kakayanin sa buhay na ito. Kaya sila kinikilala natin mga superheroes. Eto, marami pang mga lolo't lola ganito. Cheerleaders. Ayan, maraming mga lolo't lola cheerleaders natin eh. Sila yung tagapalakpak natin. Kahit hindi tayo magaling kumanta, sasabihin, ang galing-galing mo talagang kumanta, apo. Di ba? Yan yung mga yung mga cheerleader natin. Kitang-kita mo na dinig si Tonado eh. Pero gandang-ganda ka. Di ba? Pag may bisita pa, sasabihin mo, pakinggan yung apo ko, kakanta siya. Ganyan ang mga lolo't lola. Di ba? Mga cheerleader natin yan. Yan ang mga tagapalakpak natin. Number one fan natin sila. Dahil sila nga ang ating pong mga fan. Actually, walang kwentuhan na hindi ka nila isasali. Maniwala ka sa akin. Walang kwentuhan na hindi nila isasali ang apo nila. Ganyan ang mga lolo't lola. Patatalo ba naman ang mga yan? Lalo na pag-usapang apo, aba talaga namang nariyan na agad ang apo niya. Ikukwento na agad. Kasi number one fan nila, natin sila. Yan yung mga cheerleaders natin. Sila yung nagbo-boost ng ating tawag dito, para hindi tayo masyadong maging down. Diba? Tayo po ay tumaas ng ating pong moral. Yan po ginagawa ng ating pong mga lolo't lola. Sila po ang ating mga guro, teachers. Marami silang itinuturo sa atin. And usually, alam nyo kung ano ang isa sa pinaka natututunan natin sa lolo't lola? Manalangin. Diba? Sila ang unang nagtuturo sa atin how to pray. Yung mga lolo't lola na yan. They are full of wisdom. Kaya naman yung mga apo lalapit sa kanila, tiyak may matututunan sa kanila. Diba? Dahil totoo yung kasabihang mas matanda, mas marunong. Naniniwala ako riyan. Kasi dahil lang sa kanilang mga karanasan, mga naranasan sa buhay. Kaya nga may kasabihan tayong papunta ka pa lang, babalik na ako. Kaya nene, totoy, sasabihin ng mga yan, papunta ka pa lang, babalik na ako, alam ko na yan. Naranasan ko na yan, nagawa ko na yan, nakita ko na yan. Kaya makinig ka sa akin. Alam ko na ang dulo niyan. Gagawin mo pa lang, alam ko na mangyayari sa iyo. Kasi na-experience ko na yan. Kaya marurunong ang mga matatanda. Kaya nakikinig tayo dapat sa kanila. Sa kanilang mga sinasabi. Sabi nga ng Job 12:12, wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Basta daw matanda, tiyak merong understanding and wisdom. Meron tayong matututunang karunungan mula sa kanila. Huwag lang yung matandang walang pinagkatandaan kasi marami din namang ganun. Mga matatanda na hindi tumanda talaga. Dahil ibang-iba pa rin ang ugali. Ang tinutukoy dito ni Job, yung mga talagang nag-mature, hindi lamang ang kanilang edad, kundi ang kanilang buhay, ang personalidad nila. Kaya sabi niya, makinig kayo sa kanila kasi basta matanda, marunong. Ang ating pong mga lolo't lola, yan ang ating mga role model. Maraming mga apo, pangarap nila, hindi lang maging katulad ng nanay nila o tatay nila. Marami ding apo ang pangarap nila maging katulad ng lolo't lola nila.
Diba? Kaya yan yung mga role model nila eh. Diba? Yan ang tinutularan nila at ginagaya nila sa kanilang buhay. Ang mga lolo't lola, blessing giver yan. Yan ang nagbe-bless sa atin. Sila yung nagbabasbas, nagpo-pronounce ng blessing sa atin. Kaya alam nyo, I challenge lahat po ng mga lolo't lola, always pronounce blessing sa apo nyo. Lagi nyo sasabihan ng anak nyo, pagpalain ka ng Diyos, apo. Diba? God bless you, apo. Lagi nyo ibabasbasan. Kasi blessing giver talaga pag matatanda eh. Diba? Kahit naman tayo sa church, diba sila nagbabasbas sa atin. Matatanda sa iglesia. Kasi basta matanda, sila ang nagbi-bless. Sila nagbibigay ng blessing. Sila ang nagpo-pronounce ng blessing sa ating po mga buhay. Genesis 48, 8 and 9. Pagkakita ni Israel, which is Jacob, sa mga anak ni Jose, tinanong ito ba ang iyong mga anak? Kasi matagal silang nagkalayo-layo eh. Nung magkita sila, may apo na pala siya kay Jose. Opo, sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto. Tugon niya, sinabi ni Israel, ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko sila. Diba? So sabi nung matanda, nagkita-kita sila, pinapunta sila sa Ehipto. Sabi niya, yan na ba mga apo ko? Yan na ba yung mga anak mo rito? Sabi niya, opo, sila po yung blessing sa akin ng Diyos. Papuntahin mo sa akin, palapitin mo, at sila'y aking babasbasan. So nag-pronounce ng blessing itong si Jacob para sa kanyang mga apo. Nagpo-pronounce tayo ng blessing. Kaya ang mga lolo't lola, hindi kayo kung ano-anong sinasabi niyo tungkol sa apo niyo. Kasi nangyayari yan. Because there is power in words. Diba? Pag sinabi mo lagi sa apo mo, wala kang mararating, ganito ang buhay mo. Ay, walang mangyayari talaga sa buhay nila. Ang pinupronounce natin, blessing para sa kanila. Ang ating po mga lolo't lola, yan ang mga playmates natin. Kahit hindi na sila makayuko, talaga namang nakikipaglaro pa yan eh. Na-experience mo makipaglaro sa mga apo? Yan yung mga playmates natin. Ano po? Friends, mga barkada. Meron kasing mga bata pa, mga nagkaapo na eh. Kaya parang mga barkada lang minsan yan eh. Mga friends. Sabi nga ng Swedish Proverbs, where there is a grandmother or grandfather in the house, the children always have a friend. Basta may lolo't lola raw sa bahay, tiyak may kaibigan na ang bata. Kasi iba ang relationship talaga ng bata at saka ng kanyang mga lolo't lola eh. So parang magkaibigan yan. Lagi siyang may kaibigan na basta merong lola at lolo sa bahay. Ang mga lolo't lola yan ang mga spiritual guide natin. Yan yung mga mahigpit pagdating sa espiritualidad. Bubunga nga ang talaga tayo kapag hindi tayo nagkakapilya. Diba? Kung ang magulang nyo pwede sa kanilang tayo ay pabanjing-banjing sa pananampalataya, hindi bumabangon, live stream na. Ang mga lolo't lola, yan yung mga hahambalo sa inyo sa tahanan nyo. Diba? Pero minsan, diba, mga nanay at tatay lang, mga pabanjing-banjing lang yun sa kapilya. Diba? So, live stream na, wala pa rin. Pero pag merong lolo't lola sa bahay, hindi pwede yan. Talagang babangon at babangon kayo para makipag-live stream kayo. Ganyan ang mga lolo't lola. Diba? Kasi nga mga spiritual guide natin yan. Like Timothy, malaki ang ginampanan ng kanyang lola Loida sa kanyang buhay. Listen, walang Timoteo siguro. Probably, most probably, wala siguro Timoteo kung walang lola Loida. Malaki ang ginampanan yan eh. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 3, 14 and 15, ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa inyo mula pa sa pagkabata. Alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus mula pa sa pagkabata. Alam mo na ito. Sabi ni Pablo sa kanya, tanong, paano nalaman ni Timoteo ito mula sa kanyang pagkabata? Sabi ng 2 Timothy 1:5, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong lola Loida. Diba? So, sino ang isa sa pangunahin na naging dahilan para matuto itong si Timoteo sa aral ng Panginoon? Lola Loida niya. Kasi nga mga spiritual guide natin yan.
Ulitin ko, kung sa mga magulang natin parang okay lang tayo, na ganyan-ganyan lang, pero sa lolo at lola, hindi pwede yan. Another, provider natin sila. Maraming lolo at lola, sila pa rin ang provider ng pangangailangan ng kanilang apo. Yung bang akala nila natapos na ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak, hindi pa pala. Dahil another responsibility ang meron sila para sa kanilang mga apo. Sa laki ng ambag nila sa buhay natin, sa dami ng kanilang ginawa at ginampanan sa buhay natin, kalabisan ba naman nasuklian natin sila ng pagmamahal, paggalang, at pagkilala sa kanilang buhay. Nakakalungkot kasi yung makakakita ka ng mga matatanda na mga pinabayaan. Mga matatanda na dati ay nag-aruga, nagsakripisyo, nagtrabaho, naglaan ng oras para sa kanyang apo, pero ngayon wala nang lakas, wala nang pakinabang, pinabayaan na sila. Kaya sabi nga niyang Psalm 71 verse 9, ito'y awit ng isang matanda yung Psalm 71. Sabi niya, do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone. Yan ang pakiusap ng mga matatanda at mga tumatanda. Please naman, pwede ba, sabi ng mga matatanda, huwag naman ninyo akong itapon. Huwag naman ninyo akong pabayaan pag ako'y matanda na at wala ng lakas. Diba? Totoo naman yan kasi. Diba? Nangyayari naman talaga yan. Pag matanda na, wala ng lakas, yung quote-and-quote na wala ng pakinabang, ipinaninigayan na, itinatapon na, pinababayaan na. Proverbs 23:22, do not despise your mother when she is old. Vice versa, do not despise your father when he is old. Huwag na huwag niyong pababayaan ng tatay at nanay niyo, ang lolo't lola niyo, lalo na kapag sila ay matanda na. Diba? Kasi isang kawalan ng respeto yan sa kanila. 1 Timothy 5:4, kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito'y nakalulugod sa Diyos. May anak ka, may apo ka pa. Sabi niya, kailangan mong tulungan yan. Kasi sa kanila, naging ministry ng church na tulungan ng mga babaeng balo. Pero may patakaran. Sabi niya, kung ang babaeng balo yan, meron pa siyang anak, meron pa siyang apo, huwag natin tutulungan. Sila ang may responsibilidad sa kanya. Diba? Dahil una, sabi niya, ito ay bilang pagtanaw ng utang na loob. At pangalawa, yan ang nakalulugod sa Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon na ginagawa natin. Ang tayo po ay sumusukli sa mga matatanda. Another, ang mga lolo't lola, yan ang mga babysitters. Nag-iba na kasi ang panahon. Noon, ang bata pinalalaki ng nanay kasi ang tatay nagtatrabaho. Ngayon, nagbabago ang panahon. Diba? Minsan nangyayari ang tatay na ang nagpapalaki sa bata, ang nanay na nagtatrabaho. At lumilipas pa ang mga panahon, nagbabago. Paano yan? Yung nanay at tatay pareho na nagtatrabaho. Sino na nagpapalaki sa bata? Lolo at lola. Kaya ang dami-daming bata na lumaki sa pag-aaruga ng kanilang mga lolo at lola. Tama ba? Meron ba rin laki sa lolo at lola? Marami yan So, mga laki sa lolo at lola, marami. At alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, yung mga batang lumaki sa lolo at lola niya, yan yung mga pinaka-blank. Bahala na kayong magdugtong. Baka maka-hurt pa ako. Pero ayon sa pag-aaral, ang mga batang laki sa lolo at lola, yan ang mga pinaka-blank. Bahala na kayong magdugtong. Kayo na magtalo-talo. Madalas lang nagiging pagkakamali, alam nyo. Kasi maganda naman talaga ang mga lolo't lola na yan. Malaki ang kanilang ginagampanan sa mga anak natin sa mga apo nila. Madalas lang nagiging pagkakamali, alam nyo, ng lolo't lola sa pagiging babysitter. Ito yung mga mali nila. Una, iniisip nila silang magulang. Sila ang nanay at tatay. Mali. Kayo ang lolo at lola. Hindi kayo ang nanay at tatay. So dapat ang nagdidesisyon pa rin para sa apo nyo,
yung nanay at tatay niya. Yun ang dapat malinaw. Diba? Minsan yun ang nagkakamali. Akala ng lolo at lola, siya na ang magulang ng bata. Diba? Kaya siya ang laging nasusunod kung anong pagpapalaki ang gagawin para sa bata. Kailangan marunong din tayong mag-suggest, marunong tayong ganito, pero hindi tayo nag-i-impose. Bahala ang nanay at tatay niya kung paano niya palalakihin ang kanyang anak. Diba? Another is, yung binibili natin yung atensyon o pagmamahal ng ating mga apo. Diba yung bibili ka ng regalo, mag-uwi ka ng toys, tapos sasabihin pa ng lola, sinong mas love mo? Nanay mo o ako? O anong sagot niyo? Lola. Gagano na yan, ano? Minsan ganyan ang mga problema ng mga lolo't lola. Nakikipagkompetensya sa pagmamahal ng apo. O, yan lang mali natin madalas. Mali. Hindi tama yun. Diba? Huwag niyo sisiraan ng inyong manugang sa inyong apo. Hindi kayo nakikipagkompetensya. Kaya minsan laging may gera between biyanan at manugang Kasi nag-aagawan na doon sa asawa at anak niya, nag-aagawan pa rin sa apo at anak naman niya. Diba? Minsan ganun na nagiging problema. Hindi kayo magkalaban. Siyempre, iba ang pagmamahal sa lola, sa lolo, iba ang pagmamahal sa tatay at nanay. Magkaiba yan. Pero pareho kayong mahal. Hindi yung nagtatanong pa kayo kung sinong mas love. Pag ganyan, tanong, sabihin nyo, lola ko yan. Lolo ko yan. Pag natanong kayong ganyan, hindi mabuti. Another, maraming mga lolo't lola may favoritism. May favorite na apo. Listen, alam nyo kung sinong favorite na apo? Anak ng paboritong anak. Di ba? Kung paborito kang anak, yung apo niya sa'yo, yan din ang paborito niya. Malungkot yun. Hindi yun tama. Wala dapat paborito sa apo. Or, minsan ang paboritong apo, yung anak niyang nagsusupply sa kanya. Mali naman yun. Hindi tama yung ganyan. Dapat ang apo niya, pantay-pantay ang pagtingin natin. Walang favoritism. Listen. Whatever you do for your first grandchildren will set a precedent that you need to repeat for every other grandchildren. Kasi minsan, di ba, sobrang pagmamahal kasi na-excite ang lolo't lola Sa unang apo, tinodong-tinodo. Doon sa susunod, wala na. Kaya ang paborito niya, yung unang apo. Mali. Diba? Ang tama, kung ano ang ginawa mo sa unang apo, gawin mo sa pangalawa, gawin mo sa pangatlo, gawin mo sa pansampu. Pantay-pantay. Pare-pareho. Yan ang dapat ginagawa ng bawat isa po sa atin. Another is ignoring boundaries. Minsan ganyan ang problema ng lolo't lola. Ini-ignore yung boundaries. Yung pag ang kaharap ay nanay at tatay, bawal ito. Pag ang kasama ay lolo't lola, sige lang po. Diba? Kasi madalas sabi nga natin palagi, basta nariyan ang lolo't lola, mga konsentidor yata yan Hindi naman lahat. Pero usually ganun ang nagaganap. Another, to give grandchildren an opportunity to repay their grandparents. Yan yung pangatlong dahilan kung bakit ipinaglaban na kailangan magkaroon ng Grandparents' Day. Diba? To give grandchildren an opportunity to repay their grandparents. Ito ang panahon natin ng pagsukli sa ating pong mga lolo't lola. Kaya mamaya dapat sinusuklian yan. Mga lolo't lola. They planted, they have right to harvest. Kasama sa pagtanda ang harvest. Old age is harvest time. Kaya nakakalungkot yung maraming matatanda. Hanggang ngayon, tanim pa rin ang tanim. Hindi na sila nag-harvest. Wala nang pag-aaning na naganap. Mamamatay na lang sila. Diba? Sa sobrang katandaan nila, hanggang ngayon, tanim pa rin sila ng tanim. Hindi na nakapag-harvest mula sa kanilang mga apo. Listen, kailangan pinaani natin ang mga matatanda mula sa mga pagsasakripisyo na ginagawa nila sa buhay natin. Tandaan niyo po mga kapatid, ang ilang mga bagay, lalo sa mga may lolo't lola ba, tandaan niyo ang ilang bagay
para mas maging madali ang pagsukli sa mga lolo't lola. Una, ang lolo't lola mo, mabababaw lang ang kaligayahan. Maniwala kayo. Hindi na yan gusto yung bibilhan mo pa ng cake, bibilhan mo pa ng damit, bibilhan mo pa ng bag. Saan naman yung gagamitin yun? Stay at home? Di ba? Ang mga lolo't lola kasi, kumbaga sa lipas na yung term na kaartehan sa sarili. Di ba? Yung mga ganon. Lipas na yan. Wala na sa kanila yan. Kahit nga, halimbawa, pwede nang lumabas o kakain sa labas, for example, ayaw nila yun. Sasabihin pa rin, gastos lang yan. Gastos lang yan. Ganyan ang mga lola't lola eh. Mas gusto pa nilang nasaan? Bahay na lang. Basta't nariyan kayo, nariyan ang apo nila, okay na sa kanila yun. Madalas yun. Ganyan. Mabababaw lang ang kaligayahan yan. Isang kiss lang mula sa kanilang mga apo. Naku, napakasarap na yan para sa kanila. Di po ba? Kaya mahalaga yan na ginagawa natin. Stay connected with your lolos and lolas. Kaya sa mga manugang, huwag niyong inilalayo ang loob ng inyong mga anak sa kanilang mga lolo't lola. Another, ang mga lolo't lola po natin hindi laging nariyan. So try to reach them. Diba? Kasi hindi sila habang panahon, nariyan sila sa tabi natin. Matatanda na ang mga yan eh. Ilang oras na lang, ilang araw, ilang buwan, ilang taon na lamang ang nalalabi sa kanilang mga buhay. So habang nariyan sila, kausapin, bisitahin, at nang madama nila ang ating pong pagmamahal para sa kanila. Diba? So importante yun. Another, ang mga lolo't lola natin nagiging mararamdamin na. Tama ba mga matatanda mararamdamin na? No, walang umamit, syempre. Mararamdamin na. Very good. Pag mga tumatanda, nagiging mararamdamin, very sensitive. Kaya lagi niyong isasaalang-alang ang kanilang nararamdaman. Huwag niyo silang pagagalitan, huwag niyo silang sisigawan, kahit nakukulitan na tayo sa kanila. Diba? Kasi nga, kapag pinagsabihan natin sila, nagdaramdam sila. Biruin niyo, ang tatanda na sila. Bago sila mamatay, nagtatanim pa sila, nagdaramdam. So malungkot pa yung ganong mga bagay. Dapat ang pinababaon natin sa kanila ngiti, saya, sa kanila pong mga buhay. Kaya kapag may gagawin kayo, sasabihin kayo, isipin niyo muna, masasaktan ba ang lolo at lola ko? Diba? Kung ayaw niyang malakas ang sound, ako'y magpapalakas ang sound. Kasi minsan, di ba, mga bata, gusto nila, grabe ang tugtugan sa bahay. Kung may matanda kayo, irespeto niyo sila. Iba ang kanilang nakasanayan, iba ang nakasanayan ninyo. Pumunta kayo sa gubat, doon kayo magpatugtog. Huwag niyo nang idamay ang mga kasama niyo sa bahay. So ganun ang ibig sabihin. Another, dapat nararamdaman ng lolo't lola niyo na mahalaga sila sa buhay niyo. Dahil mahalaga sila, kahit minsan ang tingin natin, wala na silang halaga. Alam niyo, ang isa sa pinakamabait na pwedeng maramdaman ng isang matanda, yung nararamdaman niyang wala na siyang silbi. Di ba mabigat yun? Nagkakaroon siya self-pity. Di ba? Talagang mabigat ang pakiramdam niyan. Yung sa tingin niya, parang wala na siyang pakinabang. Mahirap yun. Kaya huwag niyong ipaparamdam yun sa matatanda. Dapat nararamdaman nila na napakahalaga nila doon sa bahay ninyo. Di ba? Nararamdaman nila kahit wala na silang ginagawa. Diba? Nakahiga na lang, paupo-upo na lang, nararamdaman nila na napakahalaga pa rin ang presensya nila. Diba? Sa ating pong mga tahanan. Hindi yung nagagalit pa tayo sa kanila dahil paupo-upo sila. Huwag ganun. Kailangan nararamdaman nila na sila importante. Kaya masakit mang pakinggan, ganyan ang nagaganap sa buhay ng mga matatanda. Yan kasi ang malungkot sa maraming pamilya. Nakikita lang natin ang halaga ng lolo't lola habang sila ay malakas pa. Kapag may maitutulong pa, pero kapag matatanda na, uugod-ugod na, sakitin pa, pinagpapasapasahan na yan ng mga anak at ng mga apo. Na hindi mabuti yun. Kaya masakit mang pakinggan, ganyan ang nangyayari. Kapag may mapapakinabangan pa tayo sa kanila, gustong-gusto natin sila sa bahay. Diba? Sabi mo, akin na muna si nanay. Bakit? Kasi may pakinabang pa. Pag wala ng pakinabang, ano sasabihin nyo? Kuya, sa'yo naman si nanay. Di ba? Isang ganda na nagiging problema. Samantalang, nung malakas siya, gustong-gusto mo, nasa iyo. Ngayon, pinamimigayan mo. Nangyayari yan.
Diba? Kaya minsan yan ang pangamba ng mga tumatanda eh. O, kaya yan yung kinatatakot natin. Bakit? Ayaw nating tumanda at gusto natin na pag medyo mahina na ay bigla na lang tayong mamatay. Diba? Kesa naman yung sobrang hina na pinamimigayan tayo at di mo alam kung saan ka dadali para kang turumpo, paikot-ikot. Diba? Malungkot yun. Mahirap yan. Huwag niyong gagawin yan sa mga lolo't lola nyo. Hindi yan ginawa sa inyo. Kung maaari nga gusto ng lolo't lola mo, laging nasa kanya ka. Dapat ganun din ang maramdaman niya pag matanda na sila. Di ba? Pipetisyonin. Nanay, sa amin ka na, pipetisyonin kita. Hindi naman para magbakasyon. Kundi para mag-alaga ng apo. Meron bang pinitisyon na matanda para magbakasyon sa kanila? Wala. Lahat ng pinipetisyon matatanda para mag-alaga ng apo. Malungkot yung ganun. Bagaman siyempre, ganyan talaga ang kultura nating mga Pilipino dahil gusto talaga nating mag-alaga ng mga apo. Pero sana hindi ganun. Na kahit sabihin natin matanda na sila, gustong-gusto pa rin natin sila. Diba? Na nariyan sila na kahit sabihin natin wala silang pakinabang sa buhay natin. Ang halaga ng isang tao, tatandaan nyo, hindi nawawala kahit anong edad niya. Ang totoo, habang tumatanda ang tao, dapat mas tumataas ang kanyang value. Kasi antik na siya. Di ba? Pag ang antik, di ba? Habang tumatagal ang value, tumatagal ang kanyang tumataas ang value. Dapat ganun din ang mga matatanda. Di ba? Habang nagkakaedad, tumataas ang value kasi antik na. Hindi antik ha, antik. Mga antik na sila. So dapat lalong tumataas ang value nila. Ang relasyon po ng lolo't lola sa kanilang mga apo is give and take relationship. Tatandaan nyo, relationship between grandparents and grandchildren is a relationship it is a relationship of give and take relationship. Give and take. Ang lolo't lola mo, habang sila'y may kakayanan pa, nagbigay sila sa inyo. Diba? So, panahon naman para sila'y tumanggap. Ganun ang ibig sabihin. Nagbigay sila sa atin, tatanggap naman sila mula sa atin. Ganun lang naman ang panahon. Ngayon ikaw ang tumatanggap, darating ang panahon, sila naman ang mga kailangan, ikaw naman ang dapat nang bibigay sa kanila. Ganun yan. Kaya alam nyo, nakakatuwa yung mga apo na may trabaho na, talagang very supportive sa mga matatanda, sa mga lolo't lola nila. Kasi talagang kinikilala nila yung kanilang mga ginawa na sakripisyo para sa kanila. Mabuti yun, maganda yan. Kasi nga, give and take relationship. Diba, binigyan ka doon, bigyan mo naman sila ngayon dahil ikaw naman ang may kakayanan at meron. Nagbabalik ka ng sitwasyon, tatandaan nyo. Diba, kaya ang sabi nila, buhay parang gulong, paikot-ikot lang. Nagbabalik ka dyan. Tayo ang malakas ngayon, sila ang mahina. Tayo ang nagbibigay, sila ang wala. Pero darating ang panahon, tayo naman ang mahina, sila naman ang malakas, tayo ang wala, sila ang meron. Kaya kailangan yung kontratang ito hindi namamatay. Diba? Hindi natatapos. Yung tayo po'y marunong sumukli. Hindi tayo tanggap ng tanggap. Dapat marunong din tayo magbigay. Yung relationship between grandparents and grandchildren is a sowing and reaping. They sow, they reap, di ba? Karapatan nila na sila ay umani. Nagtanim sila sa kanilang apo ng oras, dapat umani sila ng oras. Nagtanim sila ng mga material na bagay, dapat umani naman sila ng material na bagay sa bawat isa sa atin. So bawat pagtatanim, may pag-aani. They have rights to harvest what they planted. Kaya sa mga bata-bata pa ang lolo't lola, diba, tanim lang tayo ng tanim sa ating pong mga apo. Dahil darating ang panahon, aanihin natin ito sa kanila. At sa atin namang mga apo na may kakayanan ng magpaani, paanihin na ninyo ang inyong mga lolo't lola. Diba? Hindi lamang tuwing Grandparents' Day, kundi bawat araw ng buhay ninyo at buhay nila. So muli, sa lahat po ng ating pong mga lolo at lola, Happy Grandparents' Day po sa inyo. Nais ko po kayong ipanalangin. Panginoon, salamat po sa inyong pong pagbibigay sa amin ng mga lolo't lola na very supportive
sa amin at sa buhay ng kanila pong mga apo. Ang prayer po namin, i-bless niyo po sila, Panginoon. Pahabain pa ang kanilang mga buhay na meron pong taglay na kalakasan. At itulot po ninyo na magkaroon pa kami ng mahabang panahon upang makasama sila, makarinig pa ng kanilang mga karunungan, at patuloy na ang presensya nila ay nagbibigay pa sa amin ng kalakasan, lalo na po sa ganitong panahon. Patuloy niyo po silang pagpalaing, Panginoon, iingatan, ilalayo sa kapahamakan, lalo na po sa nagkalat na virus sa aming pong kapaligiran. Palakasin po ninyo ang kanilang resistensya upang sa gayon na hindi sila madaling kapitan ng mga virus na nagkalat sa aming kapaligiran. Pagpapalain po ninyo sila, Panginoon, at nawa po ang mga simpleng kaparaanan na ginagawa po ng kanilang mga apo, ma-appreciate po nila bilang pagsukli sa kanilang pong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Muli, salamat po. Itong prayer namin in Jesus' mighty name. Amen.